Kasi marami pa nga ako na napako. So, kung hindi sigurado, dapat hindi na lang nakapagbitaw ng salita. Ngayon, May perma, Undersecretary, yung planning. May perma ka, Vince Dizon. Leandro Leviste, naglabas ng alas. Nasampal ng resibo si Vince Dizon. At ayon sa kanyang post, checkmate na umano ang naturang sekretary. Patay ka diha. Kasi nga, yung interview sa GMA, itong si Vince Dizon, ay sinabi niya na pinilit di umano ni Leandro Leviste na kumuha ng files sa staff ni Cabral. At ngayon nga po, yun ang kanyang isiniwalat. Ngayon, pahiya ka ngayon, Vince Dizon, anak ng kamuti, no? Ang hirap na hirap si Vince Dizon dito, paano magsinungaling eh. Hinahanap na rin po siya ng mga media para ma-interview tungkol sa mga pasabog ni Leandro Leviste. Aba, spotted po si Vince Dizon sa Paris, France. Doon nagpasko. Anak, baka doon pa nga mag-New Year, anak ng kamuti. Panpilo Lacson, tuluyan na nga bang ilaglag si Bongbong Marcos? Aba, dismayado na si Boy Cimento. Dahil galit na daw ang taong bayan, ang dami daw pangako ni Bungit na napapako, anak ng kagwang, kaya ang naturang senador, nag-iba na po ang tono at nag-iba na po ang ihip ng hangin. O baka naman naramdaman na po talaga ni Panpilo Lacson ang pagbagsak ni Bungit at napapalapit na hukom sa mga kawatan na ito dahil malapit na maging presidente si Inday Sara. Siguro ganun man kasi politiko eh. Kung saan yung medyo malakas at pabor sa kanila, dun yan. Pag-usapan natin dahil dismayado at meron umanong mga cabinet secretary, 5 na tumatanggap na may insertion. Tumatanggap ng allocables galing po kay Cabral. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po ninyo ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Live po yan, mapapanood nyo kami, live commentary. At siyempre, nais ko po munang pasalamatan ng patuloy na nagmamahal sa Bistak Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am Aida Litonin. Merry Christmas at belated happy birthday sa inyong asawa. Ayan. Maraming salamat sa super thanks, Ma'am Vivian Figueroa, Isra M2. Maraming salamat sa inyo. Arlene Perez, Toto17, thank you so much. Angelito Ramirez, at Lovelyn Sibukawa, at UC Sibukawa. Salamatan po natin yan. Yun yung mga nagpapa-super thanks. Nakikita po natin yan. Nakikita po yan ng Bisdak Pilipinas. Okay. Umpisaan po muna natin itong pagkadismaya ni Panpilo alias Boy Cimento Lacson kay Bongbong Marcos dahil mukhang nakaramdam na rin ho siya ng hiya, no? Siyempre, andun yung suporta niya sa mga Marcoses, sa Marcos admin. Pero magugulat ka ngayon, nag-iba na po yung timpla ng kape, mapakla na po, dati matamis. Ngayon ay dismayado na ho siya sa paglaban sa korupsyon umano ng Marcos admin. Dahil dito, ang sabi niya, ang mga pangako daw ay napapako. Putangin na ngayon ka pa, ping-ping! Noon pa yan, mula umpisa, talagang budol na yan, pamilyang mga sinungaling. Pakinggan natin yung pagkadismaya ni Panpilo Lacson at pagsisiwalat niya na meron namanong 5 gabinete na tumatanggap ng allocables galing kay Cabral. Ito ba, pakinggan natin. kasi nga, di ba, nakarenta ng pangako na bago magpasko. Actually, ang unang pangako, December 15. Aha. Hindi nasunod. Bago magpasko. Siyempre, yung mga kababayan natin, totohanan ba ito o hindi? Kasi marami pangako na napako.
So, kung hindi sigurado, dapat hindi na lang pagbitaw ng salita. Ngayon, sinasabi naman nila, pagdating ng bagong taon, may makukulong. Sino pa bang maniniwala? Ikaw. Wag nang mangako kung di sigurado dahil mga pangakong napapako. Sabi daw kasi December 15 may makukulong na big fish. Tapos sabi December 25 tapos ngayon na mob bago magbagong taon mayroon daw marami daw. Sino pa daw maniniwala? Pati si Lacson hindi na naniniwala kay Bangag. Bawas na naman ang kakampi ng mga hinayupak. O baka naman nagpapataas lang ng offer si Boy Siminto. Alam mo na, magaling maglaro to si Ping Lacson. May tiranong politiko yan, ipabalik-balik na sa Senado. Minsan nga, nagtatago pa yan sa gobyerno, sa batas. Okay, bakit na ba ganito ng tono niya? Kung hindi natupad yung mga unang pangako. Of course, may mga nakulong nga, pero hindi ito yung mga parang ini-expect o yung parang gusto ng mga kababayan natin na makita na ma-issue ng mga warrants of arrest. Aha. Pero sir, kayo personally, disappointed Samo na yung tanong na disappointed. So, ibig sabihin, pati si Panfilo Lacson, hindi po kumbinsido doon sa sinabi ni, palabas ng Palacio de Polvoron na meron naman nakukulong si Diskaya. So, hindi siya, hindi siya kontento. No? Na si Diskaya lang ang pinupulis. So, gusto niya talaga yung mga malalaking isda. Kagaya ni Martin Romualdez, Saldico, no? Ikaw, Ping, alam, di ka ba nadelibera ng malita? Bakit nagkaganito ka na? Ang tanong, dismayado ba? Itong si Panfilo Lacson, ito, pakinggan natin. po ba kayo? Umasa kayo dun sa pangako nila na before Christmas, December 15, o kaya wala na mag-Merry Christmas dun sa mga pangunahing sangkot dito nga sa Ghost Flood Control Project? Yes, I share the disappointment of our citizens sa nangyayari. Kasi nga, napakarami. Yung sa amin lang na sinabit sa ICI, yung sinabit namin sa DOJ, sa DPWH, sapat na yun eh. Kasi doon may mga testimonya. Makokorroborate ito ng bilang mga circumstantial evidence, sabihin na natin. Doon sa mga talagang nakasaad sa budget books, nandun na nakalista yung mga proyekto na tinutukoy na nagkaroon ng problema. At alam naman natin kung sino yung mga proponents. Alam din naman natin sino nag-implementa. Meron doong mga shortcut, yung pagdedeklara na completed yung mga proyekto na hindi naman totoo. Sa privilege speech ko pa nga lang, pinakita ko na yung shortcut nila yung lahat ng mga pipirma, hindi ba? Flood control na ghost project pagkatapos nabayaran dahil shortcut yung nagkaroon ng falsification ng public documents. Hindi pa ba sapat yun para makapag-issue ng warrant of arrest? At least, kina Alcantara, kina Bryce Hernandez, kay JP Mendoza. Bakit hanggang ngayon wala silang warrant of arrest? So ano yun? Yung kanilang mga... Dismayado na rin si Boy Cemento. Tayo na, noon masyado kang bilib dito kay Bungit. May ICI pa. So ngayon, ikaw na mismo bumatikos. Nangangako, napapako, wag nang manangako kung hindi sigurado. Dismayado dahil si Bryce Hernandez daw walang warrant of arrest. Nagsauli ng kotse, kaya bawal maglabas ng warrant of arrest. Ikaw naman talaga, Boy Cemento, hindi mo gets yun. Siyempre, ganun naman yung style ngayon, di ba? Magsauli ka, magkano? 150 million, so walang warrant of arrest. Magsauli ka, magkano? Di ba, pansinin nyo, mga 150 million halos yung sinauli, di umano. So, walang warrant of arrest. Magsauli ka ng Mustang. Ayan. Sports car. Walang warrant of arrest. Kaya yung pamilyang Diskaya, dahil nanindigan sila na di umano, wala silang korupsyon, hindi sila nagsauli. Kaya, ayan, merong nakulong sila. Mantakin mo yung kaso, nasa nasa Cebu, anak ng kamuti. 90 million ang halaga lang ng kaso. Testimonya naman kung kanino napunta yung pera, hindi ba? May testimonya naman sila eh. Kung kanino binigay eh. Yung pera. Of course, I leave it to the wisdom of the prosecution, yung prosecutory arm ng ating gobyerno. Baka may nakikita pa sila na kakulangan sa mga ebidensya. Pero as far as probable cause, sa tingin ko, sapat na eh.
para magpala ng karampatang kaso doon sa mga dapat pailan ng kaso. Bakit hindi na pailan? Kaya hanggang At ngayon, di kasama- ba sa Senado nakakulong yung iba? Kasi nga, wala namang warrant of arrest. Saan namin ta-turn over kasi walang warrant. Mhm. Ang sinasabi niyo, sir, na may sapat ng probable cause, aside dun sa mga nakakulong sa Senate, may ilan na rin po mga proponent referring to some lawmakers ang talagang sa tingin niyo may sapat na probable cause para makasuhan na ang mga ito. Oo, hindi naman sa hinahangat ko na makulong yung mga kasama ko, mga congressmen, mga dating kasamahan ko rin sa Senate. Pero at least kung saan naman dadalhin yung ebidensya, yung investigasyon, doon sana sundan. Kung nagkakaroon tulugan ng pag-aalala yung mga kababayan natin, namimili ba tayo ng papailan? Tulad doon, halimbawa, isa na example, kaya ako nakapagsalita, nakapag-komentaryo, yung sa mga cabinet secretaries Ito na. na sinasabing hearsay, yung kay, halimbawa, yung tungkol sa insertions, isang example lang, Secretary Bonoan. Ako nakita ko rin yung listahan na yun, yung sa allocables. Bakit magkakaroon ng allocable ang isang department secretary? Ang pag-alam ko, pag sinabing allocable, patungkol ito sa mga mababatas na naghihiling ng mga proyekto na hindi rin dapat para sa akin, di ba? Wala naman pag-alam kami mga mababatas to sa NEP Ang NEP is a parang exclusive domain ito ng executive branch. Si Secretary Bunual lang, nakita ko yung kanyang allocables, isang 5 billion pesos. Tapos meron pa siyang batch 1, batch 2, batch 3 na nagkakahalaga ng 25.5 billion. Isang 10 billion, isang 8 billion, at saka isang 7.5 billion. So, umabot na siya ng 30.5 billion. Anong karapatan niya na magkaroon ng allocables? Tapos meron din mga cabinet secretaries na meron ding 2 billion. Bakit? Kaya hindi, sa halip na sabing hearsay, kaya sinasabi ko lang, hindi, although I misread yung statement ni Undersecretary Claire Castro, no? Na ang patungkol lang, ang context lang ng kanyang statement, yung doon sa insertion na inilabas sa Facebook ni Congressman Reviste. Tama yun, kasi hindi naman authenticated, kasi hindi malinaw kung saan nanggaling. Lol, nanggaling nga sa DPWH, mamaya ipapalabas natin Panfilo Lacson yung inilabas ni Leandro Leviste ngayong araw na resibo, no? Patunay na ito ay authentic. Ngayon, pati si Lacson, nakita rin niya pala na yung sinasampa ng kaso ay pinipili lamang. Anak ng kabuti, meron ding sariling mundo to Siboy Semento, yung hindi ko nagustuhan yung sinasabi niya na hindi daw authentic. So, karapatan niya yon mag-husga na hindi authentic yung files ni Leandro Leviste dahil nga hindi na authentic ng BPWH. Pero meron daw kasi siya sariling mundo. No? Meron siya sarili ring files, dokumento na talagang itong mga sekretary, pinapangalan niya, executive secretary, pati si Bunuan, 5 daw to na mga cabinet secretary, merong allocables. Ganito tayo ginago ni Bongbong Marcos, no? Billion, 30 billion. Kasabwat sila sa paglilimas sa kaban ng bayan. So anyway, mamaya ipapalabas natin yung pasabog ngayon ni Kong Leviste. Pati siya, pero nakikita natin, pati siya dismayado na si Panfilo Lacson. Tuloy natin na konti. Pero ako, meron ako nakita mga dokumento. Ito, alam ko, totoo ito kasi ipinagkaloob sa akin ito nung na-implicate ni Undersecretary Bernardo, si the late Undersecretary Cabral, I'm sorry, I have to mention again her name. Nag-attempt siya mag-reach out sa amin noon through the lawyer. At binigyan din ako ng ilang dokumento. Hindi lang, kasi ang patungo ko na nga kami sa sana, magte-testify siya sa Blue Ribbon. Binigyan nga kami ng ilang pwede niya i-testify. At nakita ko nga doon, yung mga allocables na kasama yung mga cabinet secretaries. Patay ka diya. Na hindi lamang sa 2025 budget Budget. So hindi lang kami masyadong kasi nung tinanong ko na ano yung kanya namang maibabahagi na tulad ng ginawa ni Undersecretary Bernardo na siya mismo mayroong remorse at umamin siya
at sinabi niya kung magkano yung kanyang natatanggap. Doon kami medyo hindi nagkaroon ng agreement o nagkaroon ng disagreement kasi nga parang iwas siya doon. Sabi ko, ay bigyan muna natin ng space si Undersecretary Cabral, sabi ko doon sa lawyer, makapag-isip-isip muna siya bago ko tayo mag-usap ulit. Kasi patungo na kami sa maghaharap kami in person person to person. Sinama ko yung aking dalawang lawyers para na sa ganun, merong lawyer to lawyer na pag-uusap din. Hindi muna nag-attend noon si Undersecretary Cabral. Yun nga, that led to this tragic incident na hindi nangyari yung kanyang pag-appear, ang kanyang pag-attend sa at mag-testify sa Blue Ribbon. Doon na sana kami papunta. Nandun na yung first step Nagbigay din sa amin ng dokumento patungkol doon sa SARO na nirelease ng DBM. Teka lang, kasalanan mo pala. Kaya tama yung sinasabi ni Leandro Leviste na mag-apply ng state witness. Lumapit na pala sa'yo, Boy Cimento Bakit hindi mo na pinurso para maging state witness ito at makipag-coordinate sa'yo para kumanta na at sabihin yung katotohanan? Kayo may problema. Hanggat sa nagurgur na lang ito si Cabral. Kontrobersya pang pagkamatay ng dating Yusek, nasirang Yusek. Kayo pala yan Isipin mo na isang buwan, delayed yung wala kayong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Justice delay is justice denied. So kayong may kasalanan, dapat ka rin sisihin, anak ka ng kagwang kang Panpilo Lacson ka. Office of the Executive Secretary na kung saan 50 billion na higit yung nanggaling sa program appropriations. Tapos nung chinek namin, nasa mga 30 billion yung flood control at napakaraming those projects sa listahan ng flood control ng mga items. So yun sana yung i-testify na maganda sana, kaya lang hindi pa kami nagkaroon kami ng minor disagreement dahil kung ang kanyang testimonya para iligtas yung kanyang sarili at alam naman namin hindi kasi lang inamin niya lang para sabing hearsay. At dapat doon, maski pagka may konting probative value na pwedeng gamitin sa pagporso ng investigasyon, huwag muna sabing hearsay kasi magkakaroon ng perception. Teka lang, si Claire Castro nang binabanatan niya dyan. Yung kay Cabral muna, lumapit pala sa inyo. Ngayon gusto na pala mag-testify. So bakit hindi nyo pinoporso? Yun ang pinakamalaking katanungan dyan, Boy Cimento. Andyan na pala Yung katotohanan hawak na. Bakit hindi mo pa ipinagpatuloy ito? So ngayon, yung sinabi mo na 50 billion na insertion allocables ng executive secretary na si Cabral lang ang may alam at saka may 30 billion sa flood control, malamang puro ghost projects. Sino na po yung magsasabi niyan? Magpapatunay na yung mga sinasabi mo ay totoo. Si Cabral lang dapat ang makapag-testify doon. Wala na. Dapat sinecure nyo si Cabral. Problema, hinayaan nyo. Ito na tayo, labo-labo na. Yun, yung publiko na nagkakaroon ng cover-up dahil cabinet secretary yung involved. So dapat, imbestigahan na muna, tingnan na muna kung saan pupunta. At kung talagang walang laman, o hindi abot ng ebidensya, kung meron man silang kinalaman at hindi abot ng ebidensya, di mag-file ng kaso. Pero huwag ganitong kaaga na sasabing yung mga cabinet secretary, hearsay yan. Pero yung insertion, So diba sa mga nakuha niyong dokumento o impormasyon, ilang cabinet members po ang may allocable? Lahat po ba rin? Or 1, 2, 3, 4, 5, at least 5. Tapos may mga undersecretary. Nagulat na rin ako yung nakalagay doon. Alam mo, Selly, nagulat din ako isang nakalagay doon, ES. 8 billion Secretary. Paano magkakaroon ng allocable yung ES? Kaya nga, anong project niya? Yun lang nakalagay doon, ES. Hindi ko sinasabing yung executive secretary, basta ES, 8.3 billion. So, sir, sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee, ipupurso niyo po ba ito? At sino sa tingin niyong pwede na mag-testify tungkol dyan? O pwede lang po yung mga hawak niyo ng mga dokumento? Yung mga dokumento, kasi yun nga, actually, official kasi may pwede i-authenticate yun Kasi merong, December 27, 2024, nung pina-release yung SARO.
na mga questionable. Kasi sabi ko yung SARO na December 27, 2024 ni-release, naghahabol sa katapusan ng taon, nakalagay doon, 50 billion yon ang program appropriations. Tapos sa 50 billion, 30 billion flood control projects. Doon sa flood control projects na 30 billion, katakot-takot yung sabihin na nating na-validate na mga ghost projects. Marami. Naka-highlight nga eh. So, pwede nating kung iarap sa Blue Ribbon, kasi wala na nga si Undersecretary Cabral, kasi pag allocable siya, nagpe-prepare eh. Sige nga. Pwede nating ipa-testify doon sa DBM, sa bagong DBM, yung OIC, Secretary Toledo. Sa DPWH, pwede natin ipa-testify sa DPWH, yung authentic. I'm sure meron silang files nito eh. Kasi may digital file yan eh. Wala na, panpilo Lacson. Kahit anong gawin mo yung dokumento mong hawak, magiging walang saysay. Bilyon-bilyon yung pinag-usapan, ang program 50 billion. Kasi sa program, almost 1 trillion yan eh. Yan ang presidential pork barrel ni Bangag. Yan ang ginagamit nila. Para pala yan sa mga cabinet secretary. Wala na pong iba. Executive secretary, ano ka ba? Ayaw mo pang diretsohin. Wala namang ibang na abbreviation sa cabinet secretary ng presidente, kundi executive secretary. Again, kahit patistify mo yung DPWH, Vince Dizon, yung DBM, kung totoo ba itong mga hawak mong ebidensya, malabong-malabo na sasabihin nila na totoo. Itatanggi yan, sasabihin niya ni Auntie Claire Hercy yan eh. Kasi wala na yung magpapatotoo na si Yusek Cabral. Wala ka nang magigisa. Kahit magsinungaling si Cabral, mahuhuli mo pag naimbita mo yung tao. Kaso patay na. So wala na, patay na rin po yung presidential pork barrel. Dahil ang nakakaalam yan ay si Cabral. Kasi sa pamamagitan ng proyekto. Si Vince Dizon, gusto mong tanungin, nagtatago na nga rin ang animal. Nagtatago na rin po ngayon si Vince Dizon, pero spotted po sa Paris, France ng netizen. Nakipag-selfie pa ang anak ng kagwang. Ito na. Vince Dizon, wala na pong takas kayong mga cabinet secretary. So kung may pork barrel si Bunuan, yung allocables, malamang itong DPWH secretary 100% meron din si Vince Dizon. Kaya ngayon tinatanggi yung mga pasabog ni Leandro Leveste. Pero dali ka ngayon, sampal ka ngayon ng resibo ng naturang kongresista. Nasaan na ba si Vince Dizon? Hinahanap po ito ni Pylon Naan. Hinahanap ni Pylon kasi marami ng pasabog si Leandro Leveste. At atanging nag-interview sa kanya at naglabas siya ng statement ay doon sa GMA News, GMA 7. Mukhang nagsisilo si Pylon. Hinahanap nila. Ba't ka daw nagtatago? Saan ka ba daw, Vince Dizon? O, pakinggan natin. Parang, intindihin ko na si Vince Dizon, baka may pinagdadaanan din. Oo. Kung bakit hindi natin makausap ngayon. Kung bakit medyo mailap siya ngayon. Medyo, kapansin-pansin, mailap siya ngayon mga panahong ito. Dati-rati, 2.5 niya, di ba? Anong 2.5? Ano ibig sabihin nun? Readily available. As always there kapag kailangan. Ngayon po, iwas muna siya. Ang balita natin, gusto raw mag-detox. Ha? Detox from what? Siguro nga ako, iniisip ko, kung ikaw rin si Vince Dizon sa mga panahong ito, Tatago mahirap ka. yan kung sa kalooban mo, gusto mong isiwalat ang lahat na nalalaman mo. Oo. Aha. Tapos hindi pong pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng gawin kasi may, Iba yung script. Alanganin ka rin kung kasi may gagawin mo. script kayo Aray ko po. Oo. na gustong sundan. Hindi. Nadali mo, Pylon noon. Puta ng script na yan sa Paris, France pa ginawa. Anong script? Puta ka na sasabihin, sinungaling si Leandro Leveste Hercy. Pare-pareho sila nagsisinungaling eh. Kasi Ito lang naman kaisipan na maaari pong isipin ng iba. ako naman. Na meron kayong sinusunod na script. Meron naman talaga. Mahirap po mga kapatid yung ikay na uubliga magsinungaling at magtago ng katotohanan. Alam niyo, ang tao naman kasi, may tayo namang lahat may budhi, di ba? Nakailang interview na po
Tayong lahat may budhi. Oh, pero ang budhi ni Vince, maitim ang budhi, mana sa amo niyang nakangiwi ang panga. Hindi may script talaga yan, Philo. Noon pa naman. Tingnan mo ha. Pansinin mo, araw-araw ka naman, Philo, na nagbumabanat dyan sa mga politiko. Pag si Claire Castro magsinungaling, automatic yan suportado ng mga gabinete ni Bungit. Yan ang script na ginagawa po ng mga kamote. Yan ang totoo. Yan yung script. Pero yung script kasi nila, ginawa ko sa France pa. Kaya tuloy, Po, si Leandro Leviste, yung kinatawan po ng unang distrito ng Batangas. Aha. At lagi niyang sinasabi, maganda tanungin niyo si Secretary Vince, maganda DPWH, sila ang dapat, bla 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 bla. Tuloy-tuloy yun, consistent yun, pero nakabibingi ngayon ang katahimikan ni Vince Dizon. Pansin po ninyo. Kasi usually, react agad yan eh. Doon sa aligasyon na may mga USEC daw ho, na mga may link sa mga contractors, react agad. Doon po sa mga usapin po ng mga proyekto po na nadidiscover ngayon, na may mga problema po sa iba't ibang mga lugar, reaction agad. agad. As a matter of fact, sa ICI, di ba yung mga galaw ho doon, akala mo taga-ICI din siya kung magsalita siya, di ba? Kasi nga, siya po ay mabilis mag-react sa media at magbigay ng panig ng kagawaran at ng gobyerno. Pero ngayon, kapansin-pansin po ang Bigla ho. kanyang katahimikan. Baka nga din po, holiday season o Pasko, at gusto niya ho namang magkaroon muna ng peace of mind, parang mali, no? Magkaroon ho muna ng parang pause. Kasi peace of mind, mahirap hanapin yun. Totoo yan. Lalo hindi na yan. kung marami kang alam. Lalo na, kung doon sa binabanggit na Cabral Files ay may totoo nga na mga cabinet secretary na kasama sa mga insertion. proponents. Laruhin ko lang mga kapatid. Okay. Birahe. Birahe. Totoo nga, di ba kakasabi lang ni Panfilo Lacson, 5 cabinet secretary, putang ina, 50 billion, 30 billion, 100% yan. Paano po sasagot si Vince Dizon? Siyempre, pinag-aaralan pa po nila yung script. Hindi po yan pwedeng bumanat. Ang script nila na pasiuna, itanggi at sabihin si Leandro Leviste ay sinungaling. Yun yung unang script nila. Ang problema kasi itong batang si Leandro Leviste, hindi naman daw sa sinungaling. Hindi ba sa interview? Na ngayon, itong si Vince Dizon, hinahanap ng sambayanang Pilipino na sa Paris, France po. Ayan Pasko sa Paris with DPWH Secretary Vince Dizon. Naglamyerda ng buang. Ilang malita ba, Vince? Siyempre, pinag-iisipan pa nila paano nating i-counter itong si Leandro Leviste. Mukhang bulilyaso na tayo. Bulilyaso talaga kayo dito. Kahit sinabi mo na pinilit, kasi nga, di ba, nagpa-interview sa GMA7. Sa GMA lang siya nagpa-interview. Hindi na po siya nagpa-interview sa ibang mainstream media. Pero ito pa, meron pang ibang picture dyan. Baka sabihin niyo, Piki, ito sa iba naman. Ayan, Sick Vince Dizon spotted sa Paris. Spotted mo lang. Ano yan? Baka nandun nagkita yung mga gabinete, baka si Bungit tumakas na naman, kasi mahilig si Bungit tumakas. Or baka naman nagkita sila ni Saldico dyan. Saan tayo magkita? Dito sa Paris tayo magkita. Anong meeting natin? Baka nandyan na rin si Tambaloslos. Alam mo, Vince Dizon, yung karera mo sa pagiging public servant, sinira niya eh. Mukhang may plano pa yatang tatakbong presidente ang bugok. Dalawa sila ni John Vic Rimulya. So baka magiging presidente si John Vic, ito vice-presidente. Wag na kayo mag-agaw sa piso eh. Nag-awa na ninyo si Tambaloslos. Ang swerte ng mga animal na to, kung saan pumupunta. Sabi nga 500 pesos daw yung celebrate ka ng Noche Buena. Sila, putang ina, nasa ibang bansa nag-celebrate ng Pasko gamit ang pera ng bayan. Umuwi ka na, Vince Dizon, sagutin mo lahat ang mga isiniwalat, pasabog ni Kong Leandro Leviste na nauna mo nang sinabi pati ni Claire Castro na hindi authentic at namimilit si Leandro Leviste
para kumuha ng files sa opisina ni Cabral. Ngayon, sunog kayo ngayon kay Leandro Leviste dahil may inilabas na resibo ang naturang kongresista na patunay na kusa po ninyong ibinigay ang naturang files ni Cabral sa kanya. Patay kayo dyan. Mahihirapan po sila dito i-debunk dahil may ebidensya itong si Leandro Leviste, may resibo. Patay kayo talaga. Wala na, sabi nga ho ni Leandro, checkmate na po kayo. Wala na kayong ibang pwedeng magsinungaling. Sasabihin na po na kasinungalingan. Sasabihin naman ho ninyo na AI na naman. Patay tayo dyan. Eh. Kasi nga, di ba, itinanggi ni sinungaling na Vince Dizon nung mga pinapalabas ni Leandro Leviste. Hindi sana kayo magkadalit-silitsi dito kung inilabas na ninyo yung files na hawak ni Leandro Leviste na nanggagaling mismo sa inyo. Pinapatagal pa ho ninyo, nagugorgor na nga ho si Cabral at questionably pa ang pagkamatay. Ngayon, hirap na po ninyo i-debunk ang mga pasabog ni Leandro Leviste. Pakinggan po muna natin yung balita dahil pinalagan ni Leandro Leviste yung statement ni Vince Dizon na di umano'y pinilit ni Leandro Leviste na makakuha ng files sa opisina ni Cabral na ito ay sabi ng naturang kongresista kasinungalingan po yung mga pinagsasabi ni Vince Dizon. Pakinggan po natin. Itinanggi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mapayag ni DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa files ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. At kay Dizon, sinabi sa kanya ni Cabral na humingi si Leviste ng mga dokumento tungkol sa alokasyon. Nagpumilit pa umano si Leviste na i-save ang files sa kanyang flash drive mula sa computer ng staff ni Cabral noong Setyembre. Sinabi rin ni Dizon na wala pa siyang pinapatotohanan o ino-authenticate ng mga dokumento at files. Ang kay Leviste, hindi niya raw maisip na kaya ni Dizon na magsinungaling. At sa isang bagong post ni Leviste, sinabi niyang si Dizon anya ang kumausap kay Cabral noong Setyembre para ibigay sa kanya ang files na anyay in the spirit of transparency. At kung hindi raw aamin si Dizon, sabi ni Leviste, mapipilitan siyang pangalanan ang mga taong kumausap daw sa kanya na huwag ilabas ang mga dokumento. Posibleng ang mga tao raw na ito ay ang mga pumipigil kay Dizon na kumpirmahin ang authenticity ng mga inilabas niyang Cabral files. Patay ka ngayon, Vince Dizon, no? Gusto ko yung hintayin ko yung papangalanan ni Leandro Leviste, yung mga nagpipigil. Pag patuloy ang kasinungalingan ni Vince Dizon, sige magsinungaling ka para lahat kayo ay madali ni Leandro Leviste. Palakpakan natin si Leandro, tapang, no? Hindi po umaatras itong batang kongresista, ay lalo pong umiinit at tumatapang. Ang kanyang paninindigan ay lalong tumitibay. Pag sinundan niyo po siya sa kanyang FB page, kaya nga sinusundan ko na kasi nga, from time to time, meron siyang mga pinopost, may mga pasabog. So, ito po yung isa sa mga sagot bago po yung sabi ni Leandro Leviste dyan, marami nang may kopya ng mga files. Staff ng DPWH, ombudsman, ilang official at media tulad ng Bilyonaryo News Channel. Hindi ako nagbigay sa kanila. Sinabi ni Sec Vince na ang files ko ay mula sa computer ng isang DPWH staff. Kaya maaring nag-leak sa iba mula doon. No? So, nagli-leak yung files. So, may mga marami nang kumakalat. So, sabi niya, hindi galing sa akin yan. Sa mga nasa listahan, sana ay huwag niyo akong sisihin kapag lumabas na ang mga files, hindi ako ang nagli-leak. Oh. May iba pang files. Alam mo, kailangan si Leandro Leviste, siguraduhin niya po yung kanyang seguridad. Kasi nga, hindi naman basta-basta yung labang ito. Kaya ang dagdag pa dyan ni Leandro Leviste, ito, may post pa siya dyan. Ang sabi ni Leandro Leviste dito, bago po yung bago niyang pasabog, may sense itong batang, sabi niya, para hindi na questionin ang authenticity ng files ko, bakit hindi na lang
isa publiko ng DPWH ang kopya nila in the interest of transparency. Exactly. Kasi ang pinapakalat nila na issue, hindi daw authentic yung kay Leandro Leviste mga files. Tama. Ilabas nyo yung files ninyo. Total, si Leandro Leviste naglabas naman. Tingnan po kung sino ang sinungaling. Ako malamang tinampered na po nila dyan sa Ombudsman, DPWH. Pinagmitingan na yan, gumawa na po sila ng script eh. Kaya nga sinabihan nila na chismis lang daw yung mga inilabas ni Leandro Leviste kahit na detalyado. Ngayon, ang problema ho dito sa mga animal, hindi po tumitigil si Leandro Leviste. So ngayon, kanina-kanina lang, ngayon lang, breaking news tayo dito, ay naglabas po ng resibo na patunay na sinungaling po itong si si Vince Dizon. Ayon sa post po, ito nakita ko 9 minutes ago, ni Leandro Leviste na may kasamang attachment mga resibo, binigyan ko ng ilang araw ang DPWH para ito i-authentic. Para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload ko sa Facebook bilang test kung magsisinungaling ba sila, may itatago o aaminin sa katotohanan at para makita natin kung ayaw nila talagang isa-publiko ang mga files na ito. Narito po ang October 1 email ko. Ito na yon. Ito na yung post na. October 1 email ko. Ito. Ito tayo sa ilabas natin yung email niya. Ito yung mga resibo. Ano ba? October 1 email niya. Narito po. Nag-email po siya sa DPWH. Narito. Tama ba yan? Ayan na nga, October 1. Narito po ang October 1 email ko kay Sik Vince na nag-confirm ng FY 2025, tama ba? Budget through PDF at October 20 email ng DPWH kung saan ipinapadala sa akin na ang 4-year ba to FY na 2026 DPWH HJAB summary by DEO LD PDF as per instruction of Sik Vince Dizon. Checkmate po. Putang ina, ito na, basahin natin. Kasi sabi kasi ni Vince Dizon, pinilit daw, nagpumilit itong si Leandro Leviste. Basahin natin yung email niya nung una at yung bago yung reply. Ang sabi dito ni Leandro Leviste, October 1 nga, yan, October 1, 2025, para po kay Vince Dizon, DPWH budget for Legislative District. Ang sabi, Dear Secretary Dizon, thank you for commitment to transparency and reform at the DPWH. I am sending this as follow-up request for the data on the DPWH budget per legislative district and the 2026 National Expenditure Program as was committed to be sent at the DPWH budget hearing on September 17, 2025. And if possible to have this breakdown for the budget per district in the initially submitted NIP, resubmitted NIP, NIP restored, and NIP total. Considering the stated limited fiscal space for the 2026 budget, I believe that it would be integral to the have visibility on the budget being allocated for legislative district in advance of the period for proposed amendment and approval of the budget. I understand that DPWH that is available which can be derived from the NIP GAA. An example of this in the attached summary of the DPWH budgets per legislative district for 2025, which Secretary Bunuan handed to me, and I requested from Secretary Bunuan, and which you also authorized to be given to me. My understanding is there is no restriction on sharing this information, and it is consistent with the trust of DPWH to make this publicly available. Ito yung sulat, no?
Alejandro Leviste. Request po ito, I think, no? Ay nag-follow up na pala siya. Ito ay nag-follow up na sa DPWH. Anong sabing pinilit? Okay, nag-reply po ang DPWH. Oh, narito. Patay ka dyan, Vince Dizon. Nag-reply ang DPWH. Ang sabi dyan, okay. The Representative Leviste, upon the instruction of DPWH Secretary Benvenido pala ang anak ng Kagwan, Benvenido B. Dizon, we are transmitting here with a summary of the proposed 2026 DPWH Infrastructure Program per District. Engineering Office, Legislative District, project allocation based on the revised NIP and published document, House General Appropriation Bill. May link. So yun yung link, yung PDF. May perma Undersecretary yung planning. May perma ka, Vince Dizon. Patay ka diha. Kayo yung kusang nagbigay. Hindi yung sinabi mo, pinilit ni Leandro Leviste yung staff ni Cabral na i-transfer sa flash drive ni Leandro Leviste yung mga files ni Cabral. Kayo mismo nagpadala. Huli ka dito, Vince Dizon. Kayo pala mismo ang nagpadala ng dokumento na isiniwalat ni Leandro Leviste. Kung authenticity ang pinag-usapan, 100% authentic ang mga files ni Leandro Leviste na kayo ngayon, Claire Castro, laglag kayo dito. Ayan o, ipakita natin yung mga attachment na may PDF talaga. Ayan, yung mga attachment, galing din po ito sa post ni Leandro Leviste, ngayon lang ho ito. Mahirap na po i-debunk at mahirap na po takasan ni Vince Dizon ang kanyang pagbagsak bilang isang sekretary kasama kayo, Marcos Admin Claire Castro. Ngayon, sino po ang sinungaling? At ang pinakasinungaling? Good luck sa'yo, Leandro Leviste. Mabuhay po kayo. Palakpakan natin si Leandro Leviste. Legit na sampal ng resibo si Vince Dizon. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
totohanan, di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.